Sa puntong ito ay makakausap po natin si Palace Press Officer, Attorney Claire Castro na live via Zoom. Yusek Claire, magandang hapon po at welcome po ulit sa Arangkada Balita. Yes, magandang hapon Ninya, magandang hapon Jack, at sa lahat na nanonood sa Arangkada Balita. Good evening po. Ay, good afternoon. Good afternoon. Malapit na rin naman pong mag-evening. Medyo madilim na rin po. Madilim na. Attorney, unahin na natin itong planong, 2 months na pag-alis ni Davao City Congressman Paulo Duterte bilang isang kapwa public servant. Ano po ang masasabi niyo dito? Parang first time lang ako nakarinig ng ganitong karami. Parang Miss Universe yung... Hiningal ka nga eh. Nung binabasa mo isa-isa yung mga bansa. Ay, baka hindi ko ma-pronounce yung ibang bansa. Attorney Claire. Kung mapapansin natin, kahit naman nung bago mag-eleksyon, kung di tayo nagkakamali, March 2025, nag-world tour na rin naman si Congressman Pulong Duterte. The same countries, kung makikita mo yung dati niyang request yata for travel authority. Same countries, ngayon, same countries pa rin. So, hindi na ito bago. At dati man, kahit yung dati niyang, ang kanyang ama, si dating Pangulong Duterte, sinabihan dati si Congressman Pulong na lazy fool. Hindi daw kasi lagi pumapasok sa kanyang trabaho. So, hindi sa atin ang galing yan, sa kanyang ama mismo. So, kung palaging ganyan, siguro masanay na yung mga constituents niya na bumoboto sa kanya. Tsaka yun nga, Attorney Claire, hindi ko alam kung tama yung nabasa ko dati, partner, Attorney Claire, no? Na parang kasama yata siya sa is either wala totally na i-file na bill o talagang kokonti lang yun na pa-file yung bill sa Congress ngayon. Tapos ngayon, aalis pa siya. Hindi ba lugi naman yung kanyang mga constituents dahil sa gagawin? Yun ang pinipili ng constituents eh. Davao First District, siya naman ang pinipili. So, ito yung klase ng makukuha nila sa kanilang congressman. Oo, ilang bills ba na-file niya? Kasi ito siya nakita kong graphics. Yun nga, hindi ko pa na-check. Zero Pero or sinasabi, one or something. Zero or, hindi ko alam Or kung one wala. or halos wala talaga. Oh. Yun ang ano. Pero yun nga, Attorney Claire, curious lang ako, dapat kailangan lalagyan mo ng rason bakit ka pupunta sa mga bansa na to or hindi. Kasama sa right, sa karapatan mo na, basta bumiyahe ka, i-declare mo lang kung ano yung mga bansa. Ganun? Oo. Hindi mo kailangan sabihin kung ano gagawin mo doon. Depende yan eh. Kasi siya naman, papaalam siya sa, kay Speaker, kay Speaker D. So, kung papayagan naman siya at wala naman magiging problema doon, kahit ano siguro yung rason niya, wala naman tayong doon, saklaw doon. So, walang reason na nilagay si Congressman Pulong Duterte. Bakit siya pupunta dito sa ilang? 16? 17. Or 17 na bansang ito? May balita po ba kayo kung anong gagawin niya? Ano ba to? Bakasyon? Bakasyon grande? O baka naman may misyon? Di natin alam kung ano talaga yung kanyang misyon. Dahil sa 17 at more than 2 months ang kanyang pag-alis, yun na nga, bilang public servant, sana malaman din lahat na, hindi lang si Congressman Pulong, sa lahat ng public servant, kayo po ay kumandidato, nangako na magandang serbisyo, sana ibigay sa constituent. Pero attorney, parang nakita ko same narrative nung sa kanyang kapatid, si VP Sara, na nung sinita siya, na lagi siya alis-alis, sinasabi niya, teka, pera ko naman to na personal eh. Ganito rin yung sinasabi ni Congressman Pulong. Pera naman niya gagastusin dito. Enough ba yung rason para payagan pa rin siya sa ganung karaming bansa na hindi naman talaga, hindi natin alam kung anong gagawin niya doon. Kahit pera pa niya yung gagamitin. Well, wala tayong masasabi patungkol dyan kasi kung pera nila at marami naman talaga silang perang panggasto sa kanilang mga pagtatravel, wala tayong masasabi doon. Pero yun nga, still, meron silang obligasyon sa kanilang public servants. Rather, sa kanilang constituents. Siguro dapat hilingin ba? Pwede bang hilingin sa kanya i-report yung kanyang ginagawa sa mga bansang yon? Kasi hindi ba karapatan ng kanyang mga constituents o ng taong bayan na bumoto sa kanya at nagre-rely sa kanya na malaman anong ginagawa niya sa mga bansang ito? Tanong dyan, Ninya, pag nasa Pilipinas pa siya, nagre-report pa siya ng trabaho niya? Yun lang naman ang tanong. Kung nasa Pilipinas siya, nagre-report ba siya? How much more kung nasa ibang bansa?
Oo nga. So you What expect, more? Kung nasa personal trip siya. what do you expect, Oo, di di ba? ba? Ay, Nandiyan alam nga na siya, wala natin ang namang sagot. ginagawa. Ano pa kaya pag nasa ibang bansa? Pero yun nga, malipat naman tayo din, no, Attorney Claire, no, sa sinasabi na, eto nga, isa pa sa matagal nang wala, 1 month, si Senator Bato de la Rosa. Attorney Claire, meron ho bang info kayo kung talagang, meron ba talagang ICC warrant? Sa ating pagkakaalam, kahit na ang DOJ ay wala pang nakukuhang official communication Mhm. at hindi mako-confirm kung may warrant of arrest. Oo, Wala sa aming parte. Oo. Kasi kung mapapansin nyo, Attorney Claire, yung inyo ngayon naging trend, no? Si Senator Bato, sinabi niya, once nalobas yung ICC warrant, handa siyang harapin ito. Si Polong, ganun din. Sinabi niya na pag pinatawag siya ng ICI, ay ready siyang humarap din doon. Tapos yung Pupunta siya nakasama ata sa mga binasa ko ang the Netherlands. di ba? Oo, so baka Pero bibisitahin nga niya. parang Tama. naging notoryo, pati si Basti nga, di ba, sinabi ko a few weeks ago na naghamon sa boxing match sila ni Gerald Torre dati na hindi rin naman siya. Parang nakakita tayo ng trend na magpapakita sila ng optics na matapang pero once na dumating na yung time ay hindi sila sumisipot. Si Congressman Sandro Marcos, yun, sumipot siya doon sa ICI. Ano po masasabi niyo dito? Well, unang-una, obligasyon ng mga public servant, lalo na kung merong nai-issue na ganyan, na kung talaga naman wala silang tinatago, hindi naman mahirap pumarap. Sabi nga natin, at katulad ng sinabi niyo, si Congressman Congressman Sandro Marcos, hindi pa nakakatanggap ng anumang patawag, siya mismo voluntaryo. At siya mismo nag-offer sa sarili niya na magpapaimbestiga siya. Dahil pag alam mo ang kwento at wala ka namang ikakahiya sa ginawa mo, ikaw pa mismo talaga magboboluntaryo para ilantad. Itong mga ginawa ko para sa aking mga constituents. Itong ginawa ko sa aking mga distrito. So, nakakataka lang na bakit ayaw magpasakop. Samantala, Jack and Naninya, marami na mga mabatas, katulad ni Senator Escudero, Senator Villanueva, Senator Jinggoy, si Congressman Romulo, Congressman Arjo, maraming pumunta at ginalang ang ICI. Dahil alam nila, ang pagpunta sa ICI ay makakapagpaliwanag sila, makakapagbigay sila ng kanilang side at mapapasinungalingan nila ang mga naibibintang sa kanila. Yun kasi yung tinatawag nating due process. Binigyan ka ng pagkakataon para magsalita ka, ipagtanggol mo yung sarili mo, pero pag pinabayaan mo yan, it means ni-waive mo ang iyong karapatan na madinig. At hindi ito magiging maganda para doon sa hindi pumunta at hindi nagpaliwanag. Dahil ang mga makukuhang ebidensya laban sa iyo at hindi mo ito na-refute o hindi mo man lang ito ni-reject man lang, maaaring pumasok at sasabihin maaaring totoo yan at magiging sanhi ito ng pagsasampa ng kaso laban sa iyo. And Attorney Claire, maiba rin tayo. Ano po ang mangyayari na ngayon ay kanselado na ang pasaporte ni Zaldico? Paano po ang magiging epekto nito sa mga kanyang kilos at mapapauwi o mapapaaresto na ba natin siya? Unang-una kapag may warrant of arrest, of course, at ngayong kanselado ang kanyang passport, liliit ang kanyang galaw. Hindi na yan basta makaka-travel kung saan-saan dahil pag nag-check-in ka pala, makikita na kung ang passport mo kanselado sa bansa. So that means may violation ka na, hindi lang yung criminal case mo, may violation ka na ng immigration law. So doon pa lang ay maaari talagang madali ka matuntun. At ang red notice ay waiving na. Malamang makapag-issue na ng red notice ang Interpol. At kung sakali lang dumating yung time na yon, handa kayo mag-provide ng security para sa kanya. Kasi di ba yun yung sinasabi niya na nalalagay sa alanganin ang kanyang buhay. Oo, noon pa naman yan, handa kahit naman sino, kahit hindi si Zaldico, basta Pilipino at kailangan ng proteksyon, ibibigay yan ng gobyerno. Even Ombudsman Boying Rimulya, sinabi niya kung ano man kailangan niyang proteksyon, ibibigay yan. At kailangan lang naman na bumalik siya sa Pilipinas para masabi niya, ipagtanggol niya yung sarili niya sa mga kaso. Okay, naku, maraming salamat, Attorney Claire Castro, sa pagtanggap ng aming tawag dito sa Rangkada Balita. Alam namin napaka-busy niyo po sa mga araw na ito. Again, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Maraming salamat niya, maraming salamat, Jack.